Everybody say, praise the Lord. Let us open our Bible on Romans 8, verse 24. Pakibasa po. Praise the Lord. For we are saved by hope, but hope that is seen is not hope. For what a man seeth, why doth he yet hope for? Ayan. So, maluwas kita pinaagi sa paglaom. Apan ang paglaom nga makita dili na paglaom. Kung makita na nimo nganong lauman paman, yan ang sinabi diyan. Tayo po ay ligtas sa pamagitan ng pag-asa. Subalit ang pag-asa na nakita na, hindi yan pag-asa. Bakit ka pa mag-asa kung nakita mo na? Bakit ka mag-asa kung nasa kamay mo na? Para bang kaharian ng Diyos? Hindi natin nakikita, pero nagkaroon tayo ng hope. May problema ka ngayon, yung solusyon hindi mo pa nakita, pero kailangan ka na mag-hope niyan. So, kaya makapangyarihan kahit paman ang ating hope dyan sa ating buhay na Diyos. Kasi ang mga bagay-bagay na hindi pa natin nakikita, pero ating inaasahan na yan ay darating sa ating buhay, talagang darating yan. Praise the Lord! Tulad, may sakit ka ngayon. Hindi mo pa nakikita yung kagalingan. Paniwalaan mo. Asahan mo. Malaki ang problema mo. Hindi mo pa nakikita ang solusyon. Magkaroon ka ng pag-asa sa buhay na Diyos. Lahat ng mga bagay na hindi pa natin nakikita. Katulad nitong lupa na ito. 1 hectare. Hindi pa natin ito nakita. Pero umasa tayo. O, di ba dumating sa buhay natin? Eh mabuti sana kung lupa meron ng simbahan. Wala pa. Kahit hindi pa natin nakita yung itatayo dito, umasa na naman tayo sa Panginoon. Nagkaroon tayo ng hope. O di nagkaroon tayo ng simbahan. So, ganun ang proseso. Yung ating hope dyan sa ating Panginoong Diyos. Yan yung magliligtas sa atin. Praise the Lord! So, ano ang tamang paraan para magkaroon tayo ng access sa tunay na katuparan ng ating hope? Basahin natin. Romans 5 verse 2. Praise the Lord. By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. Yan. Kinakailangan makarating muna tayo sa kanyang grace. Ibig sabihin yan, yung tatanggap at maging masaya sa pag-asa sa anumang pangako ng Diyos. Kailangan makapasok ka muna makasakop ka muna, mamimbro ka muna sa grace. Hindi yan membership ng simbahan ha. Kundi kailangan mapasok ka muna dyan sa grace of God. Kapag sinabing grace, kaligtasan, blessing, katuparan ng ating mga hinihingi, kasulbaran sa mga problema, kaayuhan sa balatian. Kung sinabi pa ni Paul, I am what I am by the grace of God. And the grace of God that was bestowed upon me was not in vain. So, paano tayo magkaroon ng access sa grace na yan? Na dyan tayo tatayo. Dyan tayo maninindigan. By faith. Sinabi dyan, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. So, by faith. Bakit? Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Kaya nga, kinakailangan mo ng faith dahil applicable yan para sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Applicable yan sa mga bagay-bagay na parating pa, yung inaasahan mo. Yung hope mo ba? Kaya, sino mang lalapit dyan sa ating Panginoong Diyos at gusto ng hope na yan, gusto ng pag-asa na yan, at maangkin niya yung mga bagay-bagay na gusto niyang darating sa kanyang buhay para meron kang access, kailangan mo ng faith. Pananampalataya. Praise the Lord! Pero ang pananampalataya, hindi mo yan basta-basta ma-acquire. Mabili mo yan sa supermart, mabili mo yan sa butika, mabili mo yan sa hardware.
mabili mo yan kung saan-saan o kaya mapag-aralan mo yan sa universities. Hindi. Ang faith, ma-acquire mo yan by the Word of God. That is a gift of God. Praise the Lord. Word of God. Isa yan na bunga ng Espiritu. Pag tanim yung salita ng Diyos sa puso mo, isa yan, magdudulot sa iyo ng faith, pananampalataya. Pag sinabing pananampalataya, meron kang nasasandalan. Pag sinabing pananampalataya, meron kang nilalagakan ng pananalig. Kumpiyansa ka dahil able siya, kumpiyansa ka dahil faithful siya, kumpiyansa ka dahil makapangyarihan siya. Magagawa niya ang lahat. So, gusto mong maangkin yung hope na yan, you must believe. Praise the Lord. Ngayon, sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos, sinasabi diyan, meron tayong test of faith. Now, merong subukin ba yung faith natin? Kaya, yung mga testimonies ninyo, meron kayong mga ini-expect na blessing, pero may mga nagsubok, may mga balakid, may mga hadlang, may mga kaaway, may mga problema dumarating. Yan yung test of faith. So, anong kailangan natin dyan? Basahin natin. Romans 12 verse 12. Praise the Lord. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Yan. Huwag mong bitawan ang iyong pag-asa. Hindi kay pag may pagsubok na, yung pag-asa mo parang kandila na tutunaw. Hindi kay pag may pagsubok, yung pag-asa mo parang bula na naglaho na lamang. Kailangan yung pag-asa natin sa Panginoon na naangkin natin by faith, nagkaroon tayo ng access. Kahit may pagsubok, huwag mong panghinaan. Kahit may pagsubok, huwag kang mag-alinlangan. Kahit may pagsubok, huwag kang malungkot. Rejoicing in hope. Praise the Lord. No? Kailangan tayuan mo pa rin, panindigan mo pa rin ang iyong pag-asa dyan sa ating Panginoong Diyos that you really believe God, that He will never, never fail you. Hindi kanya i-fail. Rejoicing in hope, but in tribulation, you must be patient. Anong patient? Yung bang mapailubon kung sa Bisaya pa, kung sa Tagalog pa, marunong kang magpapahinuhod o matiisin ka. Ibig sabihin yan, hindi ka nag-give up sa pag-asa mo sa Diyos. Kahit may mga pagsubok, hindi ka gumagawa ng kasalanan. Kahit may pagsubok, hindi ka naglalait sa Diyos. Kahit may pagsubok, hindi ka nadidismaya o nadidiscourage. So anong ginagawa mo? Continuing instant in prayer. Kasi sa prayer natin, para tayong nagre-refill ng tangke natin ng fuel. Kaya pinaka-makita mo dito sa Pilipinas, maraming negosyo, gas station. Bakit? Hindi man magtakbo yung mga sasakyan na yan kung hindi yan mag-refuel. Lahat ng mga sasakyan na tumatakbo, mag-refuel yan. So tayo naman, may mga pagsubok. Meron tayong patience, pero yung patience na yan, baka magbigay yan. Baka maubusan ka ng patient. Yung patience, baka maubos yan sa buhay mo. Yung sabi dyan na almost na manghina ka na. So kailangan ka ng refilling. Yun na yung continuing instant in prayer. Pag nakakonect ka doon sa Diyos, minsan nakita ko yung video clipping ng eroplano, paano mag-refuel doon sa itaas. Yung malaking tanker ng eroplano nasa ibabaw, yung mga jet plane, kung ano yung mga eroplano na mag-refuel, magtapat yan doon sa likod ng tapos merong hose yan na ituon doon sa butas para magpasok yung nozzle para mag-refuel siya. So yung prayer natin, nagko-connect tayo sa langit. Nagko-connect tayo sa Diyos. So pag nakakonect tayo sa prayer doon sa Diyos, ibubuhos ng Diyos yung strength, ibubuhos ng Diyos yung power, ibubuhos ng Diyos sa atin yung wisdom, ibubuhos ng Diyos sa atin yung lahat na napangangailangan natin para
Matiisan natin ang mga tribulation na yan. Praise the Lord? Pero yung hope na yan, hindi yan maging failure. Rejoicing in hope. Ang kapangyarihan ng Diyos ang maggawa niyan. Kasi nagkaroon na tayo ng access by faith doon sa Kanya. Siya yung magpupulfill ng ating hope. Kaya ilagay natin yung hope natin sa buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, aside from prayer, ano pang refuel natin para ma-comfort? Di ba? May testimony si Brother Digol kanina. May mga pagsubok sa buhay niya, pero nako-comfort siya. Ganon din si Sister Linlin kanina. May mga pagsubok sa buhay, nako-comfort siya. Anong magko-comfort sa atin? Magbigay sa atin ng kaluwagan sa ating sumisikip na dibdib. Luluwag siya, makakahinga ka pa. Basa. Romans 15 verse 4. Praise the Lord. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope. Yan ang makapag-comfort sa atin yung Scripture. Yung Word of God. Praise the Lord. Bakit? Sinulat yan ng Diyos aforetime. Anong aforetime? Ahead. Nauna na sa mga panahon natin. Nauna na yan nasulat, nauna na yan na test. Praise the Lord. Tingnan mo itong mic natin. Pag hindi ito na-recharge, walan talaga ng power. That is another example. Recharge, isaksak mo naman yan sa kurente, sa isang charger, para mag-charge siya. Para magamit na naman. May power na naman siya. So, ganun ang Scripture, magbigay sa atin ng comfort para yung hope natin hindi mag-give up. Para yung hope natin masustain. And remember that, hope maketh not ashamed. Di yan magpapahiya sa iyo. Bakit? God is perfect. God controls everything. Kaaway mo. Di ba sinabi diyan, if a man's ways please the Lord, he can make his enemies to be at peace with him. Kahit yung mga kaaway mo, kaya yung patahimikin ng ating Panginoong Diyos. Yung anak ni Brad Digol, si Sister Christine. Minsan nagpunta yan dito, nagpa-pray. Meron siyang dala-dala na parang membership ID ng mga kulto. Mga makapangyarihan daw yan. Since daw dumating yun sa kanyang kamay, nagkamalas-malas daw siya. Yung may-ari noon na nagbigay sa kanya, nandoon nakatira sa bahay niya. Bahay niya mismo. Ang problema niya ngayon, paano paalisin? Kasi sila na ang pinapaalis. Para bagang ang nangyari, sila yung nagpakita ng pabor, sila pa yung paalisin. Pagkaharap daw nila yon, nahihypnotize siya, wala raw siya magagawa talaga. Helpless siya. Na-advisean siya ni Pastor Francis na pag-pray ka na lang kay Pastor Chito, punta kayo doon sa simbahan. Dinala niya. Tapos sinurrender niya yung card na yun. Cash out. Kusang umalis yung mga tao. Kusang umalis. Mahirap nung paalisin yan. Kasi meron silang bad intention. Without any pressure na ginawa niya, kusa silang umalis. Kontrolado nga lahat ng Diyos. Praise the Lord. Kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Pwede gamitin niya lahat. Kaya sa buhay natin, kung ano yung mga nauna na nasulat na dito sa Bible, basahin mo yan. Kasi meron niyang tinatawag na parallel situation ba? Uy, parang similar ito sa kalagayan ko sa problema ko ngayon. Anong ginawa ng taong ito? Uy, naging ano siya?
patient, nandyan yung patient sa kanya. Uy, hindi siya gumawa ng kasalanan. Nag-pray siya ng nag-pray. Hindi siya nag-give up sa kanyang faith, sa kanyang Diyos. Uy, nagtagumpay siya. God repaid. Binigyan siya ng gantimpala. Ito yung kalagayan ko ngayon. So, I have to follow according to His work. Para the same thing, maangkin ko rin. Sigurado yan. 100% yan. He is the same yesterday, today, and forever. So, kailangan talaga natin ng Scripture. Kailangan tayong magbasa. Kailangan tayong makinig ng mga mensahe sa salita ng Diyos. Nasulat yan for our learning to comfort that we might have hope. Para yung hope natin masustain. Para yung hope natin hindi yan mawala. At sigurado yan, maangkin mo yung katagumpayan. Praise the Lord! Ano pa? Saan tinitingin out? Saan nakatitik yung mata ng Diyos para iligtasin, para proteksyonan, para i-preserve, para i-sustain, para tulungan, lahat-lahat na pabor. Saan niya itutuon yung mata niya? Aside na prayerful ka, aside na naging patient ka, at yung Holy Scripture, sinusunod mo, kung ano yung mga aral tutunan mo dyan sa mga taong righteous, mark the perfect man, because the end of that man is peace, victory. Ano pa? Basa pa. Psalms 33 verse 18. Praise the Lord. Behold, the eye of the Lord is upon them that fear Him, upon them that hope in His mercy. Yes. Ang mata ng Panginoon nandoon sa kanila na mitakot sa Kanya. Doon sa kanila na nagkaroon ng pag-asa sa Kanyang awa. Mercy ng ating Panginoong Diyos ay napakalaking favor yan. Maangkin natin. I will have mercy. God said, I will have mercy on whom I will have mercy. I will have compassion on whom I will have compassion. Yung kinaawaan niya hindi napahamak. Yung kinaawaan niya nakarating sa land of promise. Ganon din sa buhay natin. Hindi niya tayo hayaan mapahamak sa kamay ng kaaway, ng dyablo, ng masamang tao. Ililigtas ka ng ating Panginoong Diyos. Saan niya ngayon ititik? Doon sa may takot sa Kanya. Ano ba yung takot sa Diyos? Bagamat hindi natin siya nakikita, kumikilos tayo ayon sa Kanyang utos. Yun yung takot sa Diyos. Hindi mo dama na ang Diyos nakatingin sa iyo. So, ang tinitingnan mo lang, may tao makakita sa iyo. Pag walang tao makakita sa iyo, hala, sige, bira, gawa ng masama, gawa ng kalukuhan, gawa ng kasalanan, gawa ng kababuyan, gawa ng karumihan, lahat-lahat na, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life, walang kabanalan, walang katuwiran. Kasi, wala kang takot sa Diyos. Pag may takot ka sa Panginoon, damang-dama mo na mayroong mata na malaki na tumitingin sa iyo 24 hours a day or day and night. So, gumagawa ka ng tama at mabuti sa kanyang mata. Kahit walang taong nakakita o may tao man nakakita, ganun pa rin ginagawa mo. Pag yan ang ginagawa mo, may takot ka sa Panginoon, yung mata ng Diyos upon you. Nandyan sa iyo. Hindi kanya hihiwalayan, magpakailan pa man. At iba pa naman ang Diyos pag magbigay sa iyo ng protection. God never sleeps. Hindi siya natutulog. He that keepeth you will never slumber nor sleep. He will preserve your going out and your coming in from this time forth even forevermore. The moon will not smite thee by day nor sun by the moon will not smite thee by night nor sun by day. Wala talagang makakapahamak sa iyo. Kaya lamang tayo pag may takot sa Diyos. Praise the Lord. Nag-hope ka sa kanyang mercy? Dapat lang. Let us hope in His mercy. Bakit? Sino ang kaawa ng Diyos? Yung gumawa ng masama sa iyo? O ikaw na ginawa ng kasamaan sa isang tao? Dahil ang Diyos ay banal ay matuwid. Alangan man maawa ang Diyos sa mga masamang tao na nagbigay sa iyo ng kasamaan. Ang kaawaan niya, yun talagang ginawa ng kasamaan.
Nabiktima ba ng mga masasama? Kaya nga yung tao, si Lucifer, tsaka si tao, ang kinaawaan sa dalawa, parehong nagkasala, ang tao. Bakit ito si Lucifer ang nag-tempt para magkasala ang tao? Nagsimula lahat kay Lucifer ang kasalanan. Kaya si Lucifer wala ng mercy, pero ang tao may mercy pa. Dahil siya yung ginawan ng masama. Kaya sa buhay natin, remember, huwag kang gagawa ng masama sa tao, hindi ka kaawaan ng Diyos. Bahala na ikaw ang gawa ng masama, kaawaan ka ng Diyos. Praise the Lord. Basahin natin. Psalms 33 verse 22. Praise the Lord. Let thy mercy, O Lord, be upon us, according as we hope in thee. Yan. Let thy mercy, O Lord. Kanino siya magkaroon ng mercy? Doon sa mitakot sa Kanya. Doon sa mga taong mabuti, mga taong mabait, mga taong sumusunod sa Kanya. Sino yung hindi niya kaawaan? Yung mga taong sobrang kasamaan. Kahit bigyan mo na siya ng advice, huwag mong gawin yan. Kahit bigyan mo na siya ng counsel na maghinto ka na sa paggawa, ayaw pa rin, wala ang mercy dyan. Kaya kawawa ang mga tao. Pag ganyan, huwag natin silang gayahin. Darating talaga ang tulong sa atin. Tulad nito, we cannot afford to buy this land. Di mo naman masabing lot ito. Land na ito kasi 1 hectare na By the grace of God, by the power of God, by the mercy of God, ginamit niya lang yung kapitan na makiusap sa may-ari. Sabi ng kapitan, gawin natin yan doon sa opisina ko, ang arrangement para legal. Para yung buyer mo, hindi yan sila makagawa ng masama na lukuhin kanila sa pagbayad. Kasi installment man. O di, praise the Lord, napustro by the grace of God. Tapos binigyan tayo ng wisdom ng Diyos na magluti-luti tayo, exclusive sa mga members, sa murang halaga, affordable lang. O di, ang bilis na na fully pay natin, natituluhan na ngayon. Sinong mag-akala niya? Mercy ng Diyos yan. Siya na yung gagawa ng paraan. Praise the Lord. Kaya, we should be happy. Happy talaga kung ang Diyos mo ang Panginoon. Bakit? Kasi, ikaw ang lamang sa lahat. Buhay ka pa, mawala man tayo sa sanglibutang ito, lamang tayo lagi. Walang, no regret, kumbaga pa, wala kang pagsisihan. Hindi ka magkakaroon ng pagmahay ba, nganong ni tuo ka sa buhing Diyos, wala. Lahat. Basahin natin kaya, you must be happy. We must be happy. Sige po, basa po. Psalms 146 verse 5. Praise the Lord. Happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God. Yes, happy is he that hath the God of Jacob for his help. Naalala niyo yung story ng Israel against how many nations na nakapalibot sa kanya? Lalot na yung Egypt. Kung paano natalo yung mga kaaway na marami sila at mas malakas sila kaysa Israel. Ang Diyos ang nagbigay ng wisdom sa Israel. Anong gagawin nila para ang kaaway ma-paralyze, para ang kaaway ma-demoralize, para ang mga kaaway mapasok nila. Talo ang mga kaaway. Eh kung hindi ang Diyos ang gumawa ng paraan, wala na. Mura na ang mapa ng Israel sa sanglibutang ito. Kaya, happy is he that hath the God of Jacob for his help. Sinong Diyos natin? Diyos ni Israel. Sino ang Diyos ng Israel? Ang nagligtas sa kanila sa kamay ng mga kaaway. Sino yung Diyos natin? Diyos ng Israel. Siya ring magliligtas sa atin sa kamay ng mga kaaway. Praise the Lord! Kaya itong faith natin sa Diyos, huwag mong haluan yan ng kasalanan. Kailangan naka-exclusive lang yan sa righteousness. You cannot connect to God
kung haluan natin ng kasamaan. If you want to connect to God by faith, kailangan wag mong haluan ng kalukuhan, kasamaan, kasalanan. Kailangan righteousness. Para mahatid ka talaga doon sa Diyos. Directly. Hindi ka mawawala. Praise the Lord. Basahin natin. Galatians 5 verse 5. Praise the Lord. For we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith. Yes. We through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith. Oh, yan. Kaya, ang ginawa ng Diyos sa atin, pinapaalis sa atin ang lahat ng ungodliness. Pinapaalis sa atin ang unrighteousness. At dapat tayong mamuhay godly in this present world para meron tayong access doon sa Kanya. Yung kaligtasan sa Kanyang grasya ating maangkin. Basahin natin yan. Titus chapter 2, 11 hanggang 13. Praise the Lord. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Yan. Ang kaligtasan ng Diyos, gamit ang Kanyang grasya, napakita at nahayag sa lahat ng mga tao na maghahatid sa bawat isa sa pagliligtas. Nagtuturo sa atin na hintuan na ang mga hindi maka-Diyos. Ano pa? Yung mga worldly lust, makamundong pita. Hintuan na yan, sugal, sigarilyo, paglalasing, disco, lahat ng makamundo sa sanglibutang ito. Hintuan na lahat yan. Worldly lust, ungodliness. Pag sinabing ungodliness, hindi maka-Diyos. Kabaliktaran ng kabanalan, ano yun? Karumihan. Kabaliktaran ng katuwiran, ano yun? Kalikuan. Yan. Hintuan lahat yan. At anong gusto ng Diyos? Na mamuhay tayo soberly. Anong soberly? Watchful. Bakit? Para hindi ka na matukso. Hindi ka nagagawa ng kasalanan. Hindi ka na ma-deceive ni Satanas. So, kailangan sober ka na. Ingatan mo na yung sarili mo na hindi ka na maloko ni Satanas. Righteously, kinakailangan naka-align ka sa tinuturo ng Diyos na katuwiran na Kanyang binibigay sa banal na salita ng Diyos. Pag sinabi, thou shalt not commit adultery, pag mayroong mga bagay-bagay na mag-lead sa iyo sa committing adultery, iwasan mo yan. Yung fornication, thou shalt not commit fornication, pag mayroong mga bagay na nakakatukso leading to that, iwasan mo yan, layuan mo yan. So, ibig sabihin yan, nandiyan ka lagi sa righteousness ng Diyos. Praise the Lord! You should live soberly, righteously, and godly. Lagi mong alalahanin ang Diyos kung sino siya. Matuwid, banal, mabait, mabuti, mapag-ibig, lahat-lahat na karakter ng Diyos. Gayahin mo yan, sundin mo yan, yan ang godliness. You must live godly. Kailan? Bukas? Sunod? Taon? Next time na? Or tsaka na pag may convenient time? Tsaka na pag lalaki ang negosyo ko? Tsaka na kung matanggap ko na yung gusto kong hingin sa Panginoon? Hindi. Present. Ngayon, gawin natin ito. Praise the Lord! Para meron kang access sa Diyos by faith. Para meron kang access sa Diyos by the Spirit through righteousness. Ganun po ang nararapat nating gagawin. Ano pa? Kung ating basihan ang record sa buhay ng tao, maikli lang ang ating taon dito. Mabuhay ka ng 80, 90, 100, 120, ay nako. Super na yan.
Maikli lang masyado. So, papunta pala tayo dyan. Parang nagsakay ka ng tren. Yung pala, sa dulo, putol yung release. Mahuhulog ka ngayon. Paano ngayon yan? What will be your future after the end of the road? Is there any life after that? Is there any activities after that? Yes. Meron. Kaya ang Word of God kompleto. May promise sa buhay natin ngayon, may promise pa sa buhay matapos yung road natin sa sanglibutang ito. Praise the Lord. So anong ginawa ni Lord Jesus para yung pag-asa natin sa Kanya laging buhay? Basa. 1 Peter 1:3. Praise the Lord. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Yan. Ang lively hope na ibinigay niya sa atin by his resurrection. Matapos ang buhay mo sa sanglibutang ito, may karugtong. Matapos yung road na dinadaanan natin, may karugtong yan. Yan yung eternal. Yan yung real life. Yan yung permanent state. Yan yung tumatagal na hindi na mapuputol magpakailan pa man. Yan yung importante na ating paghandaan. Kaya pumunta si Kristo dito, kaya nagpakamatay siya, kaya inilustrate niya ang lahat ng mga bagay para sa atin na magkaroon ng hope sa Kanya by His resurrection. Kasi ang resurrection, that is after death. Matapos yung road natin maputol sa sanglibutang ito, may karugtong yan. Praise the Lord! So yung hope na binibigay ng Diyos sa buhay natin, lively hope. Yung hope binigay ni Lord Jesus sa atin, hope of the glory, which fadeth not away. So this is not an ordinary hope. Hindi lang pala ito dito. Lalot na sa walang hanggang ating papakinabangan. Kaya tayong lahat na umaasa dito, tayo lahat na nag-e-expect dito, anong dapat nating gagawin? To secure, to make it sure, na hindi mag-fail. Last verse, pakibasa. 1 John 3:3. Praise the Lord. And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. Yan, ang bawat tao na umaasa sa Kanya. Anong umaasa? Malutas yung problema mo, gagaling yung sakit mo, maliligtas ka sa lahat ng mga suliranin sa buhay mo, maliligtas ka pa matapos ang road mo sa sanglibutang ito. Then, you have to purify yourself, even as He is pure. Maintain the cleanliness, maintain the holiness, maintain the righteousness. Kaya you need constant prayer. You need Word of God to comfort you in the midst of turbulence in life. Lahat-lahat na. Para makasustain yan sa iyo, maka-endure tayo hanggang sa wakas without giving up. Hindi na tayo sumusuko, hindi na tayo sumusurrender. Kasi ang tao kasi pag sumusuko, babalik yan sa kasalanan. Ang tao pag sumusuko, parang lalaki yan si Satanas May babae dyan. Meron kang boyfriend. Ang boyfriend mo si Jesus Christ na kasi nakita mo na si Jesus. Ngayon nangihina ka na kay Lord Jesus. Nakita yan ni Satanas. Ay nako, kagad-agad yan, lalapitan ka kagad. Magpabango kagad yan si Satanas sa'yo para makuha ka niya. Kaya sa buhay natin, iwasan natin yan. Tingnan mo yung nagpapakamatay. Ano ang behavior nila? Blanco ang utak, laging Yan yung pinapasukan ng masamang espiritu. Mag-suicide yan sila. Kaya sa buhay natin, iwasan yung merong gap sa ating connection sa Diyos. Kaya, instant in prayer talaga. Praise the Lord. Fervent in spirit, sober, vigilant, be not be weary in well-doing, for in due season you will reap. If you faint not, sa atin pa, if you faint, hindi ka mag-reap.
He that shall endure unto the end, you will be saved. Kung hindi ka makalahutay, hindi ka maluwas. Yes. Kaya, ganun ka-importante. Yung mga bagay na hindi pa natin nakikita, kailangan tayo huwag manghina. Huwag manglupaypay. Baka talunan tayo ng kaaway. Baka hindi natin makayanan, makuha tayo. Iwasan natin yan. Ano pa? Yung tangke ng sasakyan. Pag laging low level yan, masisira yung makina. Bakit? Yung low level ng fuel, yung fuel mo lagi naka-empty, tsaka ka na mag-refuel kung mag-ilaw na. Masira yung makina. Bakit? Yung dumi. Yun ang masipsip. Kasi wala nang wala nang ibang krudo, yun na lang mga dumi nandoon. Pag kilos ng sasakyan, magbulabog yun, sip-sip-sipin yun, pupunta yun sa injector. Yung injector, magbara-bara yan, magtaka ka yung sasakyan mo, mag-knocking. Ganon din sa spiritual life natin. Kailangan puno tayo lagi. Praise the Lord. Pag laging naka-full tank yan, o kahit half tank o 1/4, basta hindi lang mag-empty, i-full tank mo kaagad yan, malinis lagi yan. Malayo yan sa kasiraan ng sasakyan mo. Ganon din sa buhay natin. Huwag magkumpiyansa, huwag magpakulang ng spirituality. Kaya kailangan up to date ka sa devotional, up to date ka sa service ng gabi. Oo. Up to date tayo lahat. By the grace of God, para full tank tayo lagi. Pati yung para hope natin na ating ginawa sa Panginoon, ine-expect natin, makuha natin lahat yan. Bibigyan lahat ng Diyos dahil tama yung ating access. Nakarating tayo sa Kanyang grasya at sigurado maangkin natin ang Kanyang mga pangako. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.